Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Muli, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, brothers and sisters. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or mga naninirahan na po dyan sa ibang bansa, at dito naman sa Pilipinas, sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, San Mindanao, at Metro Manila, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. So, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, brothers and sisters, ang ebanghelyo po natin ay hahanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 13, verse 24 hanggang 30. Sana po kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall, brothers and sisters, huwag po kayong matakot na tapusin po ninyo ang video upang nang sa ganon ay malaman po natin ang katotohanan. Ano nga ba ang nilalaman ng mabuting balita ng Panginoong Yesus? Ayan. So, sa susunod na video po, tatalakayin po natin yan sapagkat marami po sa atin ay hindi po nakakaalam ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Ano nga ba ang laman nito? Ano nga ba ang laman ng mabuting balita ng Panginoong Yesus na siyang dala niya nung siya ay manaog mula sa langit, mula sa kalangitan patungo rito sa sanlibutan ito upang tayo'y iligtas. Ayan po. So, next video siguro, yan ang tatalakayin natin. Now, yung ating ebanghelyo sa bidyong ito, yan nga po, ihanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 13, verse 24 hanggang 30. Ang sabi dito, inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at nagkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So ano po bang ibig sabihin nito? Maaring marami po ay hindi po nakakaunawa sa atin sapagkat talinghaga po ang pananalita ng Panginoong Yesus. Kailangan lamang po natin maunawaan kung ano po ang ibig sabihin nito. Anyway, sasabihin ko rin po sa inyo kung ano po yung definition ng talinghagang ito o yung kahulugan po ng talinghagang ito. At ito naman po ay ipinaliwanag sa kabutihang palad na talagang ang Panginoong Hesus ay hindi talaga nag-iiwan ng hindi po natin maunawaan. Ayan, sapagkat ang nais nga ng Panginoon na malaman natin ang kalooban ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, kung ano nga ba. Kaya sa panahon po natin ngayon, madamang wala na pong mga propeta, wala na po yung mga apostol ng Panginoon. Sino pa po ba ang magmamalasakit sa atin kung hindi yung bagong hinirang ng Panginoon? Sapagkat ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng mga taong pagkakatiwalaan ng mabuting balita ng Panginoong Hesus upang ibahagi po ito sa inyo. Kayo po na mga hindi pa nakakabatid,
sapagkat marami po sa atin ang hindi pa nakababatid tungkol po sa mabuting balita. Ayan, inabot na tayo ng kamatayan yung iba sa atin. Hanggang ngayon sa panahon natin ay hindi pa rin natin nalalaman or marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam ano nga ba ang laman ng dala na mabuting balita ng Panginoong Hesus sa atin. Unang-una, kabisado na po natin yung tinukoy doon sa aklat ng Juan chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa ganon, ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yan, ang dahilan yan. Kaya hindi lamang po tayo nakikinig sa salita ng Diyos upang sabihin natin na tayo'y banal, upang sabihin natin na tayo'y nakakakilala sa Diyos. Kung hindi, kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, upang magkamit tayo ng pangako ng Diyos sa atin. Ano po ba yung mga pangako na yan? Well, tatalakayin po natin yan sa mga susunod na video. Dito po muna tayo sa ating ebanghelyo ngayon. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Ano po ba yung tinutukoy dito na bukid? Ayan. Ang bukid po na tinutukoy dito ay ang sanlibutan, which is yung mga tao. Kapag ikaw po ay nananangan sa mga bagay sa sanlibutan ito, taga-sanlibutan ka bilang nananahan. Kung pinangahawakan mo yung mga bagay sa sanlibutan. Kasi kung nananangan ka sa mga bagay spiritual, maka-spiritual ang pamumuhay mo. Which is yun po ang nais ng Diyos, na tayo mamuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Of course, kung ang Diyos ang Espiritu, hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos kung tayo ay mamumuhay bilang pamumuhay sa sanlibutan ito. Ayan. So kaya maunawaan lamang natin yung mga bagay spiritual kung tayo po ay nagtataglay na ng Espiritu na nagmumula sa Diyos. So ayan po, ito po ang ibig pong sabihin nitong talinghagan kinuhayan natin. Ang sabi po dito, ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi. Pakinggan po ninyo mga brothers and sisters, kapag ito po ay napanood po ninyo, nawain po ninyo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, makinig ang may pandinig. Ayan, unawain po ninyo. Ang bukid ay ang sanlibutan, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi. At ang mga taong pinagyablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Ayan po, katapusan ng daigdig ang pag-aani. Hindi po ito katulad ng ipinangangaral ng iba, nakala nila ito yung pag-aani, katapusan yung literal na mga bagay, sapagkat wala po silang pangunawa. Ayan pong nakakalungkot. Nakikinig po tayo, nakala natin salita na ng Diyos ang tinuturo sa atin, yun pala, salita pa rin ng sanlibutan. Nais ko lamang po sa inyo ipaliwanag, brothers and sisters, iba po kasi ang salita ng pinananahanan ng Diyos at iba po ang salita, ang turo ng pinananahanan ng sanlibutan. Magkaiba po yung tinuturo niyan. Kaya tingnan nyo, marami po ang nagtuturo ngayon. Hanggang sa matapos yung kanilang gawain, ang itinuturo nila, yung mga bagay pa rin sa daigdig na ito. Siyempre, maunawaan po yan kung tayo po ay makasanlibutan. Ayun po makakaunawa noon. Pero kung tayo po ay nagtataglay na ng Espiritu na sa Diyos, alam na natin na hindi yun ang tunay na turo ni Kristo, sapagkat ang tunay na turo ni Kristo ay nagmumula sa langit. Yun po ay spiritual na mga bagay. Kaya nga po dinaan niya sa talinghaga upang nang sa ganun maging palaisipan sa bawat nakikinig. Ayan, kaya dapat inuunawa po natin. Kaya nga sabihin, kung paanong iipunin ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama.
Ayan po, saan dadalhin yan? Yung lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid, ng ating mga kaibigan, o ng ating kapwa, napakabigat po ng parusa nito. Kala lang po natin walang parusa para sa Diyos. Dito, walang parusa sa daigdig. Kasi lahat naman tayo yung pagbibiro nga lang po kung tayo wala sa lugar yung pagbibiro natin at nagkaroon ng pagkakasala yung biniro natin, nagkasala po tayong pare-pareho. Mabigat ang kasalanan po natin na tayo yung pinagmulaan ng pagkakasala ng ating kapatid. So kung naintindihan po ninyo, kaya nga sabi ko nga po sa inyo, makinig ang may pandinig. Unawain kung kayo po ay may pangunawa. Sapagkat ang itinuturo ko po sa inyo ay hindi po mga bagay sa daigdig na ito. Ito po ay spiritual na pamumuhay. Sapagkat yan po ang dapat na tinatahak natin ngayon, pamumuhay spiritual. Sapagkat noong panahon ay hindi po ito inihayag. Ngayon, napapanahon na po sapagkat mga huling araw na po natin ngayon. At baka naman wala pa rin tayong alam sa salita ng Diyos. Kaya nandito ang inyong lingkod, brothers and sisters, upang ipaliwanag po sa inyo yung mga bagay spiritual. Kaya po ako hinirang ng Diyos upang ipangaral yung mga bagay na darating. Kung matatandaan po ninyo yung sa aklat ng Isaiah, ang sinasabi doon, chapter 42, verse 9, mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Yan po yung nasa Isaiah chapter 42 verse 9. Mga bagong bagay, meaning spiritual, kasi nung mga panahon ng ating mga ninuno, mga Israelita, yun po yung literal po yun. Literal na mga bagay yun sa panahon ni Moises. Lahat yun, yung mga nakikita na yun. Hindi pa, although nandun na po yung mga hula na mangyayari sa pagdating ng Panginoong Yesus. Pero hindi po inihayag ng Diyos yun sa mga tao. Walang nakakaalam po niyan sa mga bagong bagay na iyan. Kaya nga malaki ang bigay na gantimpala sa akin ng Diyos sapagkat pinagkatiwalaan niya ako na ako ang maghayag ngayon. Natupad po sa inyo at naririnig po ninyo ngayon yung mga bagay na hindi pa ninyo narinig nung unang panahon. Yan po. So nangyayari po sa inyo, natutupad sa inyo ngayon, brothers and sisters. Kaya hindi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos para sabihin lang natin sa sarili natin na tayo'y sumasamba sa Diyos, na tayo'y nakakakilala sa Diyos. Pero sa mga gawa natin, wala naman. So wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Kumbaga, naghahaka-haka lang po tayo. Yan po, walang katotohanan po yan. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, baka yung inaakala mong liwanag nasa sa inyo ay kadiliman pala. Napakadilim na yan. Kaya magsuri po tayo, brothers and sisters. So, yan nga. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ayan po. Lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid, ng ating kaibigan, ng ating kapitbahay, kung tayo po ang nagiging sanhi ng pagkakasala nila, tayo po mas mabigat ang parusa sa atin. Ano ang sabi sa aklat ng Mateo? Kung sino man ang maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid, mas mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang gilingang malaking bato sa lieg at itapon sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng pinakamaliit na ating kapatid. Napakahirap po, brothers and sisters. Nakala lang natin, okay lang magkasala yung ating kapatid. Tuwang-tuwa pa nga tayo Kapag nagkakasala galak na galak tayo. Hindi natin alam, mas mabigat yung kasalanan natin. Ayan. Parang halimbawa, parang ikaw yung ikaw kumbaga, ikaw yung what did you call that? Nag-initiate para magkaroon ng gulo, ganyan. Ayan, kaya mabigat ang parusa sa iyo. Ikaw yung nag-initiate ng gulo. Kasi kung wala naman, hindi ka naman nagkalat ng chismis, edi wala sanang gulo.
Kung hindi ka sana nagkalat ng kasinungalingan, eh di wala sana ang gulo. So sa'yo nagmula ang lahat ng kaguluhan. Napakalaki, brother and sisters, ng iyong pananagutan sa Diyos. Hindi lang natin alam. Nakala lang natin okay lang, ano? Ayan. So yan, tuloy natin. At saan ihahagis itong mga inipon na ito na masasamang yung nagiging sanhi ng pagkakasala at gumagawa ng masasama? Saan itatapon ito? Ang sabi dito sa 43, sa 42, at ihahagis sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Saan ba itong maningas na pugon? Kapatid, ito na po yung impyerno. Ano? Ito na po kapatid ang impyerno na nagniningas na pugon. Eh gusto mo mapunta roon? Well, kung ayaw mo mapunta roon, eh huwag ka sanang maging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid, kapitbahay, kaibigan, etc. etc. Ayan po brothers and sisters, napakahirap po. Saan tayo itatapon? Sa nagniningas na pugon. Doon mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig, brothers and sisters. Ayan na nga ba eh. Diba? Magliliwanag na parang araw ang matuwid sa piling ng kanilang Ama. Ayaw pa mo? Aba, ay siya. Eh kaysa naman napakalit na bagay, magchichismis ka. Pwede mo nang pigilan yung bibig mo eh. Diba? Para maligtas ka. Para isa ka rin sa mga magliliwanag pagdating ng panahon. Eh, magkakalat ka ng chismis, hindi na wala namang katotohanan, pawang kasinungalingan. Eh di ba? Magagalit ka sa iyong kapatid. Eh wala ka naman dapat ikagalit. Hindi ka lang pinapansin. Di ba? Tapos gagawa ka pa ng kalokohan. Oh, nasaan na tayo? Pagbibigkis-bigkisin tayo mga kapatid at itatapon sa maningas na pugon. Doon po tayo babagsak. Gusto ba natin yun? Eh kayo eh, ako ayaw ko eh. Dito na ako sa magniningning na parang araw. Kapiling ko ang Diyos. Di ba? Yan po ang nais. Deserve po natin lahat yan. Na tayo'y magningning pagdating ng araw sa kaharian ng Diyos. Yan po ang nais ng Diyos na makapiling na tayo. Makapiling natin ang Diyos. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Wala po yan, yung mga bagay sa daigdig na ito. Kaya wag po natin yung pag-aksayahan ng panahon, ang mga bagay na iyan. Kaya nga, ang sabi nga dito ng Panginoong Yesus, kaya nga kung tayo po ay pinaghaharian na ng Diyos, kaya nga sabi nga dito, ng Panginoong Hesus 38, ang bukid ay ang sanlibutan, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Well, kung tayo po ay isang mabuting binhi, kung tayo po ay pinaghaharian na ng Diyos, kaya ang sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter verse 33, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Eh naman pala, ipagkakaloob pala eh. Pero unahin po natin na tayo'y mapagharian ng Diyos. Kasi kapag tayo po ay pinagharian na ng Diyos, ang lahat ay ipagkakaloob. Ang sabi dito sa aklat ng Mateo, ang sabi ng Panginoong Yesus, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kita nyo? Diba? Kailangan lang natin na tayo'y mapagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban niya. Ano ba ang kalooban niya? Tayo po ay magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Ayan po ang nais ng Diyos. At sa lumang tipan pa po, sinabi na po yan.
Ipinahayag na po yan sa mga ninuno natin. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hindi tayo makalalapit sa Diyos kung tayo'y buringot. Diba? Ay kung tayo ay mukhang grasa. Okay lang sana magmukhang grasa ang pamumuhay natin sa daigdig na ito eh. Kung literal na taong grasa eh. Pero kung yung ating pagkatao, mismong grasa, eh wala po. Kasi iba po yung literal eh. Katulad yan, marami dyan mga nangangailangan, mga pulubi. Okay lang po yan. Walang problema yan. Yan nga po yung kinalulugdan ng Diyos. Nakala lang natin, minsan meron nga dyan, inaapi-api pa yung mga pulubi. Pero sa Diyos, hindi pulubi yan, pinakamayaman yan. Hindi lang natin alam. Kala lang natin, pulubi lang yan. Pero pagdating sa Diyos, pinakamayaman yan. Isa yan sa mga tagapagmana ng kayamanan ng sanlibutan, ng Diyos. Kayamanang espiritual. Ayan po. Kaya pag sumakitan natin na tayo'y mapagharian, sabi nga dito, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban niya at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kailangan naman po na tayo'y mapagharian ng Diyos at ipagkakaloob sa atin ang lahat ng kailangan natin. Spiritual, lahat po. Kasi wala naman sinabi dito, basta lahat eh. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na kailangan natin is pagkakaloob. Kaya nga lang, ang unahin po natin ay ang Diyos. Parangalan natin siya, papurihan natin siya, pasalamatan natin siya. Kung maaari, araw-gabi, minuto, oras-oras, napasalamatan natin siya. Sapagkat wala po tayo eh. Kung wala ang Diyos, wala po tayo sa daigdig na ito. Kung wala ang Panginoong Hesus, malamang wala rin po tayo. Iniligtas po tayo sa kasalanan ng Panginoon. Dapat pasalamatan din naman po natin sila sa mga kabutihan na ginawa sa atin. Tayo po nakakalimutan na natin yung Diyos eh. Naging abala po tayo sa mga bagay sa daigdig na ito. Sa paghahanap ng pera, pagpaparami ng pera, paano kumita. Ang Diyos nakalimutan na natin na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay dito sa daigdig na ito o maging hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, ang Diyos ay banal. Kaya dapat tayong magpakabanal. Ngayon, kung sinasabi po natin na tayo po ay pinananahanan ng Diyos o pinaghaharian na ng Diyos o tayo'y mabuting binhin na inihasik ng anak ng tao, di dapat po mamuhay tayo. Ipakita po natin sa mundong ito, sa daigdig na ito, sa sanlibutan ito, na tayo'y sa Diyos, hindi sa sanlibutan. Pakinggan natin. Kaya nga, sabi nga, dapat tayo'y maging banal. Pakinggan natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 14 hanggang 16. Ang sabi dito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang pangunawa, wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayan, dapat tayong magpakabanal anuman ang ating ginagawa. Kung talagang tayo po ay pinaghaharian na ng Diyos, kung talagang tayo po ay mabuting binhi na inihasik sa daigdig na ito, dapat po tayo'y magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Ayan po. Hindi yung atin ng makikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos, pagtalikod, wala na. Balik na naman doon sa lumang gawain. Tuloy. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayan po. Magpakabanal tayo sapagkat
Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Banal ang Diyos eh. Ngayon kung talagang tayo po, according to Ebanghelyo, na tinungayan natin, kung tayo po ay pinaghaharian na ng Diyos at tayo po ay mabuting binhi, dapat po tayong magpakabanal. Sundin ang utos ng Diyos, sundin ang kalooban ng Diyos kung ano ang ipinapagawa sa atin. Hindi po kalooban ng kapwa-tao mo, hindi kalooban ng kapitbahay mo, hindi kalooban ng kapatid mo, kung hindi kalooban ng Diyos ang dapat nating sinusunod. Ayan po mga brothers and sisters, malinaw po yan. Kalooban ng Diyos. Sapagkat siya yung lumikha sa atin eh. Kaya anong magagawa ng tao kung silang susundin mo? Isa rin nalilikha yun eh. Kaya nga pinabayaan na tayo ng Diyos eh. Dahil pinalitan natin ang katotohanan sa kasinungalingan. Nang sambahin natin yung mga nilalang instead na ang lumalang. According to the book of Romans. Yan po sabi ni Apostol San Pablo. Kaya pinabayaan tayo ng Diyos. Instead na palangalan natin, pagtiwalaan natin yung lumalang sa atin. Nabaliktad tayo eh. Yung kapwa natin nilalang, yun po yung pinagtatiwalaan natin. Yung lumalang sa atin ay hindi na po natin naaalala. Nakalimutan na po natin. Napakalaki po ng ating pagkabulag. Nawala na po sa atin ang salita ng Diyos. Kaya kung ano-ano na lamang po yung ating sinusundan ngayon. Nakala naman natin, totoo yan. Kapatid, haka-haka lang po natin yan. Hindi po yan totoo. Sapagkat ang lahat ng sinusunod po natin ngayon, yan po yung mga minanang turo sa atin ng ating mga magulang. Maliban po na yan iwaglit natin, palitan natin ng bagong turo ni Kristo, hindi po tayo pananahanan ng Diyos. Sapagkat ang sinusunod po dapat natin ngayon ay ang turo ni Kristo. Hindi po yung mga turo, minanang turo. Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, hindi kunwari lang. Pag may pagmamahalan ba, pagka nakatalikod na yung kapatid mo sisiraan mo, parang backfighter ba tawag doon? What did you call that? Backfighter. Kaya ko lang naman kinakausap yan dahil ganito ganon eh. Diba? Ganyan ba pagmamahal na alam natin? Napakababaw po natin kung ganyan lamang po ang ating pagkaunawa sa pagmamahal na tinutukoy biblically. Napakababaw po natin kung yan lamang po ang pagkakaalam natin sa inuutos ng Panginoon nung sabihin niya ang bagong utos na mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman. Mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, malalaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Napakababaw po na pagkaunawa natin sa pag-ibig. Meron ba umiibig ka sa kapwa mo, sasaktan mo, damdamin? Meron ba umiibig ka sa kapwa mo, sisiraan mo? Kapag nakatalikod na, aalimurahin mo? Sus Maria Jose, pagwiwikaan ng kung ano-ano. Ayan tayo Ayan ang alam natin sa pag-ibig. Ayan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayan po. Kung talagang tayo po ay pinananahana o pinaghaharian na ng Diyos according to the Ebanghelyo, kung tayo ay pinaghaharian na ng Diyos, kung tayo po ay mabubuting binhi, dapat po tayong magpakabanal at mamuhay ayon sa utos ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos.
Hindi sa kalooban ng kapwa natin, hindi sa kalooban ng kapitbahay natin, hindi sa kalooban ng kapatid natin, hindi sa kalooban ng pinsan mo, kung ano pa man yan. Kung hindi kalooban ng Diyos ang dapat na sinusunod natin, brothers and sisters. Kapag nagganyan ang nangyari sa atin, kahit ano po ang hingiin natin sa Diyos, ipagkakaloob sa atin kapag tayo po ay napagharian na ng Diyos. Ayan po. Kaya napakalinaw po. Alam niyo po ba, yan ang sinasabi sa aklat ng ng Juan eh. Nalinis na kayo, kaya't manatili kayo sa akin, ang sabi ng Panginoong Yesus. Kaya kung hindi po tayo mananatili sa turo ni Kristo, wala po, napahiwalay po tayo. Wala pong kabuluhan yung mga pinaggagawa po natin kung hindi po tayo nananatili sa turo ni Kristo. Kung ano-ano nga pinaggangaw natin, walang kabuluhan po yan na pinaggangaw natin kung hindi po yan turo ni Kristo. Suriin po ninyo yung pinakikinggan ninyo, yung pinanonood ninyo. Actually, ako nga may kwento lang ako sa inyo, brothers and sisters. Nung isang araw, nangako ako sa Diyos na hindi na ako manonood nung yung mga kung ano-ano mga napapanood sa social media. Pero makulit po kasi ako pasaway. Kahapon, talagang binalikan ko na naman kasi gustong-gusto ko panoorin, lalo na yung mga may nagdadub ng Pilipino. Magandang mga istorya Kaya nga lang, ang sabi sa akin ng Banal na Espiritu, kung patuloy akong gagawa niyan, patuloy akong manunood ng mga ganyan, makasanlibutan din po kasi yun So, ibig sabihin, hindi ako makapamumuhay ayon sa spiritual na pamumuhay kasi nga, yung mga pinanonood ko, yung pinakikinggan ko, is sa turo ng sanlibutan. Kaya nangyari sa akin, dahil sa pasaway ako, namaga yung pa ako, yung arthritis ikang. Pero ngayon wala na, kasi humingi ako ng tawad kagabi na talagang hindi ko nagagawin yon. Kasi brothers and sisters, kung tayo po ay nagnanais na mamuhay espiritual, wag na po natin babalikan yung mga bagay na makasanlibutan. Wag na po natin babalikan yan. Kung nagnanais po tayong mamuhay espiritual, yan po yan. Kaya nga po, ang sabi nga po dito sa aklat ng Juan chapter 15, verse 3 hanggang 4, nang sabi dito ng Panginoong Yesus, sabi niya rito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa atin. Hindi po tayo makapamumunga kung hindi tayo mananatili sa turo ng Panginoong Yesus. Kaya nga sabi niya, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Tuloy natin sa 6 and 7, nasabi dito, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kaya nga di ba po dito sa ebanghelyo natin ng Mateo chapter 6 verse 33, pag sumakita ninyong ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Juan, ang sabi ng Panginoong Yesus, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko,
hingiin ninyo ang inyong maibigan na ipagkakaloob sa inyo. Hingiin ninyo. Kailangan po mapagharian tayo ng Diyos eh. Hindi po makinig lamang, hindi po pumasok lamang kung saan tayo pumapasok. Hindi po yan, walang kabuluhan po yan. Ang kailangan natin mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nyo ba kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Iwasan natin yung mga bagay sa daigdig na ito, sa sanlibutan ito. Palitan natin ng bagong mga bagay, yung bagay na espiritual. Yan po yung pamumuhay. Yan po ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos eh, na tayo'y makasunod sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, manalig tayo sa Panginoon na siyang nagligtas sa atin. Siyang nagbuhis ng kanyang buhay upang tayo'y mapawalang sala. Ayan po ang kailangan natin. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, sabi nga niya, manatili sa salita at turo ni Kristo. Kasi kung hindi po tayo mananatili sa salita at turo ni Kristo, walang kabuluhan. Yung mga, halimbawa po ako, nagsasalita ako ng hindi po biblically. Wala pong kabuluhan. Yung mga sinasabi ko. Kung maglilikha po ako ng sarili ko, halimbawa gagawa ko ng mga kwento ng barbero, wala pong kabuluhan yan. Hindi po yan ang tinanggap ko na utos ng Diyos. Kasi ang tinanggap sa akin, manatili, tinanggap ko, binagkalob sa akin, ang utos sa akin, manatili ako sa utos ni Kristo. Manatili sa salita ni Kristo, hindi sa salita ng tao. Sa salita ni Kristo, doon tayo manatili. Walang kabuluhan po kung ako'y magngangawa dito ng kung ano-ano mga ginagamit ko na bagay dito sa daigdig na ito. Pwede pong gumamit, hindi po masama yan eh. Pero, hindi yung lahat ng gawain mo, yun na yung mga bagay sa sanlibutan na ito, pinapaliwanag mo lang. Hindi na po kailangan yan eh. Wala pong kabuluhan yan. Ang kailangan po natin ipaliwanag dito yung mga bagay espiritual, sapagkat yan po ang kailangan natin ngayon na pamumuhay espiritual. Hindi po yung mga bagay dito sa daigdig na ito, which is marami po ang nangangaral niyan. Kaya ako'y naiiling na lamang eh. Natatawa na lamang ako sa mga bagay. Hindi ko po sila hinuhusgahan. Siyempre, ayoko naman humatol. Ang Diyos lamang ang hahatol niyan pagdating ng huling araw. Ang sa akin lamang, ituwid ang itama ang mali. Yan po ang dapat na ginagawa ng tunay na lingkod ng Diyos. Sapagkat, kung magpapatuloy po tayo sa mga kamalian natin, wala po tayong papakinabangan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay matuwid, dapat din tayo magpakatuwid. So, yan po. So, ayan nga po, sabi nga, manatili tayo sa salita ni Kristo at sa turo ni Kristo. Sa aklat ng ikalawang Juan, chapter 1, 9 hanggang 11. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ayan o. Ang sino man, ang sabi nga dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Pero yung nagtuturo po, yung kung ano-ano, yung mga sinasabi, ayan po, hindi pinananahanan ng Ama. Kung hindi, nagdaragdag siya. Pakinggan po ninyo yung mga nagtuturo. Out of Bible, mga pinagsasabi. Wala sa Biblia. Ayan po yung nagdaragdag. Pero kung tayo po ay nananatili sa turo ni Kristo, biblically po, hindi po tayo, kaya nga sabi ni Apostol San Pablo, hindi tayo dapat lumampas eh. Kung ano yung nasusulat, yun lamang yung sasabihin natin.
Yan po yung totoo na turo ni Kristo. Hindi po yung nagdaragdag. Ayan, napakalinaw naman po eh. Ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Ama. Ibig sabihin, sarili lang niya. Marami po kayong makirinig niyan. Pakinggan ninyo. Wala sa Biblia. Babasa lang. Gagamitin ng Biblia, gagamitin lang ang salita ng Diyos. Aside from that, wala na. Isa-isang tabi na lang yung Biblia. Sarili na lang kaisipan. So, wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Maganda lang pakinggan. Ang katotohanan ang wala. Kasi mga bagay sa daigdig na ito, pinapaliwanag. Tuloy natin. Pakinggan natin. Kaya nga, sabi nga dito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin. Sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masasamang gawa. Ayan po. Kung sino man daw ang may ibang turo na dala na pupunta sa ating bahay, ay wag nating tanggapin. Sapagkat wag nating batiin, sapagkat ang bumabati ay kaisa sa masasamang ginagawa niya. Ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ayan, nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Kaya wag po natin babatiin yung kala natin salita ni Kristo, ano? Wala po masama yan kung yan is turo ni Kristo. Ituro ba ni Kristo pinagsasabi mo hindi naman salita ng Diyos. Wala naman sa Biblia. Kaya nga nandito sa Biblia, wag daragdagan, wag babawasan Mula pa dito sa lumang tipan, sinabi na yan. Kung ano yung kautusan, yun lamang. Huwag kayong lalampas, huwag ninyong dadagdagan, huwag babawasan. Ganon din doon sa Revelation. Nandun din po yun. Ang sino mang magdagdag ng salita ang nasusulat doon sa librong iyon, ay idadagdag din sa kanya yung mga sumpang nasusulat doon sa librong iyon. Ano ba yung mga sumpang iyon? Ayan, di ba? So, wag po tayong makikinig, wag po tayong magdaragdag, wag po tayong magbabawas. Kailangan isakto lang. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus, ayan, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Manatili tayo. Hindi magdaragdag tayo. Pag sinabi ng Panginoong Hesus, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. O, nalinis na tayo. Manatili tayo sa Kanya at manatili tayo sa turo ni Kristo. So, yan po mga kapatid. Sana po ay nagdulot po ng panibagong buhay sa inyo, mabuting balitang ito. Sana po ay hangad ko na po na tayong lahat po ay magkamit ng pangako ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Ayan po, sa mga susunod na video, tatalakayin po natin yan. Kung ano nga ba yung specific na dala ng Panginoong Hesus doon sa mabuting balita ng Panginoon. Tatalakayin po natin yan sapagkat yan po ang dapat nating gawin ngayon sa mga huling araw na ipaalam po sa inyo yung mga bagong bagay na darating. Sapagkat ang magsasabi po niyan ay Espiritu. Ang magtuturo niyan na siya po ay papasok sa isang tao katulad ko po. Ayan. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Juan, chapter 16, sabi niya dito, nung kausap niya yung kanyang mga alagad, nung siya ay malapit na umakyat sa langit, ay sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya dito, ayan, sa Aklat ng Juan, chapter 16, verse 12, to the following, ang sabi ng Panginoong Hesus, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ayan,
Hindi pa ninyo kayang unawain. Kaya ganyan din po nangyari sa akin. Nung ako'y wala pang pangunawa, siyempre namuhay ako sa pamumuhay sanlibutan. Pero nung dumating sa akin, nung tinawag na ako ng Panginoon upang maghayag po ng katotohanan o yung mga bagong bagay na darating, ito po ngayon. Kaya nga sabi nga dito ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Juan chapter 16 verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain. Kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Ayan po yung gawain natin ngayon. Ipahahayag ang mga bagay na darating. Ano po ba ang mga bagay na ito? Yan po, matutunghayan po ninyo yan dito lamang sa, kung kayo po ay mananatiling susubaybay sa Brother Chito TV, Sister Shirley YouTube channel for the Loving of God, at meron din po yung isa Sister Princess YouTube channel for the Loving of God. Ayan, at saka yung Brother Chito YouTube channel for the Loving of God. Ayan, kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos, manatili po tayong nakikinig sa tunay na turo, yung turo na nagmumula kay Kristo. Ang turo na salita ni Kristo, hindi salita ng tao, hindi turo ng tao, kundi ng Espiritu Santo na ibinigay ng Panginoong Hesus, sapagkat ang sabi nga niya dito, pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabi, sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ayan po, magmumula sa Panginoon. Kung tayo po ay mananatili sa turo ni Kristo, kung tayo po ay mananatili sa salita ni Kristo, ang magsasalita mismo ay ang Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ko naman. Ayan, kaya minsan nga po, kapag ako'y tinutuwid, parang ako rin, pinagagalitan ko rin yung sarili ko. Pero ang totoo niyan, ang Espiritu Santo na sumasa akin, ang siyang sinasaway ako. Ganyan din po, mararanasan din po ninyo yan kapag kayo po ay pinaghaharian na ng Diyos. So yan lamang po, brothers and sisters, sana po ay magdulot sa inyo ng panibagong buhay ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, saan man kayo naroroon, sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or naninirahan na po dyan sa ibang bansa at dito naman sa Pilipinas, saman kayo naroroon sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, samot dalangin kong lagi sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.